Hello, Hi. sa pangalan po ng Kapila Panginoong Kristo, isang mapagpalang gabi sa bawat isa. Nandito po tayo sa kasyang sa pagpasalamat na ginagawa natin every first Saturday overnight dito sa Templo ng Buwan. Yan po ang bibigyan ko ng buhay ng kalawa. Ayon po sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Galasya, sa Kapitulo 5, versikulo 13 hanggang 16. Siguro, kung titingnan po natin, marami na po ang nagkalakay, paliwanag, pero kukunin natin yung pinaka-sustansya o pinakakahulugan ng sa tanong, may ugnay natin sa ating mga sarili at makilala din natin ang ating sarili kung saan ba tayo nabubuhay. Dito ba tayo lumalakad sa pitak ng laman o sa nasa ng Espiritu Santo? Sabi dito, sapagkat kayo mga kapatid ay tinawag sa kalayaan. Huwag lamang gamitin ang iyong kalayaan upang magbigay kagayanan sa laman, kundi sa pamamagitan ng pag-ibig ay mga lipuran kayo. Ito po ay sinulat ni Apostol Pablo para ipaunawa sa bawat isa sa atin na tayo po nung una ay nasa ilalim ng tinatawag na kasalanan. Ngayon, pinalaya tayo doon sa pamamagitan ng pag-alay ng buhay ng ating dakilang Panginoon. Hindi ibig sabihin na pinalaya na tayo, gagamitin natin yun na pansarili lang o kaya gamitin natin para maabuso ang kapwa o makapanglamang sa kapwa. Kundi ang kalayaan ito ay gamitin natin hindi sa pamamagitan ng laman, kundi sa pamamagitan ng pag-ibig na dapat tayo ay nanatiling puran sa isa't isa. Paano po klaseng paglilingkod? Kung ano mang meron tayo, tapos yung kapwa natin, wala. Kung meron tayong matutulong, ibahagi natin. Yan man ay pinansyal, physical man, o spiritual. Kasi iba-iba po ang karanasan ng tao. Meron dumaranas sa mga pagsubok. Pwede natin silang tulungan sa pamamagitan ng spiritual na pagpapayo. Na kumbaga, tuturuan natin sila magkaroon ng pag-asa pa. Nawa, iisipin dahil nasa ilalim ng pagsubok, matatapos na doon. Kundi meron pang chance, meron pang pag-asa para magpatuloy ng buhay. Kaya po, isa po yan sa bahagi ng paglilingkod sa kapwa. Hindi lang dahil sa salapi, nakatulong tayo sa kapwa, sapat na yun. Napakarami po. Sa moral, yung tamang pag-a-advise. O kaya sa ano pa man ng mga bagay, basta ang mahalaga, nakagawa tayo ng paglilingkod sa kapwa. Sapagkat ang buong kautusan ay natutupad sa isang salita. Sa Makatuwid ay dito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Totoo po, mula sa panlimang kautusan, doon sa unang 10 kautusan, yung pang-5 hanggang pang-10, ito po ay binubuo na ibigin mo ang iyong kapwa katulad ng iyong sarili. Ibig sabihin, hindi lang pag-ibig sa salita, kundi tratuhin mo ang iyong kapwa
katulad ng pagtrato mo sa iyong sarili. Ngayon, paano natin matatrato ng mabuti ang ating kapwa kung sa sarili nga hindi natin matrato ng maayos? Halimbawa, pabaya tayo sa ating sarili, hindi tayo nananalangin bago matulog. Paano tayo mag-a-advise sa kapwa? Kaya, inuumpisahan po yan sa sarili. Pero hindi naman ibig sabihin, inumpisahan mo sa sarili, hanggang sarili na lang. Kaya nga, itutulad natin ang pag-ibig sa ating kapwa na gaya ng ating sarili. Kung ayaw natin nasasaktan, dapat isipin din natin ang ating kapwa hindi nasasaktan sa pamamagitan ng ating bibig. Kung ayaw natin maghinapit ang ating kapwa, dapat iisipin natin yung mga bagay na ating sasabihin na dapat hindi po sumama ang kanyang loob. Yan po ang pag-ibig sa kapwa. Hindi ibig sabihin na itinuturing mo siyang kapatid, pero pagtalikod, may backfire, paano mo masasabing iniibig mo yung kapwa? Kasi ang pag-ibig, umarap man siya o tumalikod, dapat pare-parehas ang trato mo. Iisipin mo palagi na mayroong Diyos na nakatingin sa bawat ginagawa natin. Na tinitingnan, harapan man o talikuran, pare-parehas pa rin ang trato natin sa ating kapwa. Bakit po? Sabi ninyo, ngunit kung kayo mayroon ay mga kakagatan at mga sasaktalan ay magsipag-ingat kayo na baka kayo mga likulan sa isa't isa. Totoo po. Ang pinaka-purpose natin, kaya tayo nandito, pabalik-balik sa templo, tumulong sa kapwa, mahabag sa kapwa, at higit sa lahat, makapaghikayat ng kapwa na manumbalik sa Diyos. Pero kung ang gagawin natin, hindi tayo nag-iingat sa pagsasalita, tayo'y mga glilipulan sa isa't isa. Nandun na yung siraan dito, nandun na yung mga wala nang pagpipigil sa sarili na minsan nakakapagsalita na ng hindi mabuti sa kapwa. Kaya nag-aaway-away. Sabi nga, mga lilipol kayo o mauubos. Kumbaga, sa halip na dumami tayo, ang mangyayari niyan, hanggang sa paunti ng paunti yung mga pumupunta ng templo. Dahil natisod ako sa ganito, napahamak ako sa kanya. Kaya po, yun ang pinag-iingatan natin. Kaya dapat pairali natin yung pag-ibig sa kapwa. Alalahanin natin, tinuring tayo ng Diyos na anak, isang malaking bagay na lang na galing sa pagiging alipin. Itinuring tayong anak. Sabi nga, sapagkat hindi nalalaman ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Pero yung tawagin tayong anak, ipakikilala ng Panginoon ang kanyang sarili sa bawat isa sa atin. Kaya po, kung titingnan po natin dito, kung tayo'y binibilang na anak ng Diyos, lahat ng magkakapatiran dito, itinuturing na anak ng Diyos. Ibig sabihin, ang turingan ng bawat isa, magkakapatid. Dahil anak siya, anak siya, anak siya. E kung puro yan anak ng Diyos, ang mangyayari niyan, magkakapatid tayong lahat. Kaya, mag-iingat tayo na masaktan ang ating kapwa dahil sa ating sinasabi o binibitawan ng ating mga bibig. Yun po ang dapat nating pag-ingatan. Sinasabi ko nga, magsilakad kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo gagawin ang pita ng laman. Dito po, sabi niya po Sir Pablo, magsilakad kayo ayon sa Espiritu. Paano natin kikilalanin yung taong lumalakad ayon sa Espiritu at yung taong lumalakad ayon sa pita ng laman? Sapagkat ang laman ay nagnanasa laban sa Espiritu at ang Espiritu laban sa laman sapagkat ang mga ito ay nagkakalaban.
upang huwag ninyong gawin ang bagay na inyong ibigin. Totoo po, yung nasa ng Espiritu, laban sa laman. At yung nasa ng laman, laban sa Espiritu. Sampol na lang. Ang nasa ng Espiritu, linggo-linggo o kada Sabado, nandito ka sa templo para makinig ng Ebanghelyo. Ano yung nasa ng laman? Hindi, bakit hindi na ako pupunta doon? Baka makisod ako. Baka makita ko na naman si Brad. Baka hindi ako makapagpigil. Sa totoo lang po, mas maganda nga yun. Kaharap mo yung kabrad mo para pag-aralan mo umigil sa sarili. Practice lang naman yun eh. Para matutunan namin magpigil. Kaya po, ulitin po natin, isa pang halimbawa. Gusto na natin Espiritu magsimba. Pero yung laman ayaw magbangon. Minsan, sarap patulog, ang bigat sa katawan. Yun po ay magkakalaban yun. Pero, alin pa na doon ang nananaig sa ating ginagawa? Yung nasa ng Espiritu o nasa ng laman? Tuloy natin. Tatapad, kung kayo'y pinapatubayan ng Espiritu, ay wala kayo sa ilalim ng kautusan. Totoo po, meron tayong tinatawag na mga kautusan. Bakit po ibinigay ang mga kautusan? Ang kautusan ay ipinagkatiwala o ibinigay upang maging batayan ng pamumuhay na siyang lalakaran ng bawat tao. Kumbaga, yun ang magbibigay ng limitasyon bilang isang tao. Sapagkat ang tao may kahinaan, may kurumukan. Kaya nga inilagay ang kautusan para maging batayan ng ating pamumuhay nang sa ganun, hanggang doon lang ang pwede natin gawin. Na kapag nakalabag tayo doon, ang tawag doon, kasalanan. Ngayon, kung tayo po ay pinapagdubayan na ng Espiritu, sa makatuwid, wala na tayo sa ilalim ng kautusan. Kasi, ang ikinabubuhay na natin yung Espiritu na nanahan sa ating mga puso. Yung Espiritu pumapagtubay sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ibig sabihin, ang pamumuhay natin hindi nakabatay na doon sa kautusan, na bawal sa ganito, bawal na kundi Espiritu na po ang nagtuturo sa atin ng pang-araw-araw na dapat natin gagawin. Kung yung kalayaan na yan ay hindi natin ginagamit dahil lang sa kailangan, dahil lang sa gusto natin, kundi sinasangayunan natin ng Espiritu na nananahan sa atin na yun ang nasusunod at hindi ang sarili natin kalooban. Kasi po, meron pong dalawang klaseng kalooban. Sarili, nating kalooban, at yung kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Kasi po, magkakalaban pa rin yan. Yung sarili nating kalooban, yun ang isang gawa ng laman. Yung kalooban ng Diyos, yun yung nasusunod, yung Espiritu na naroon sa ating puso. Yun ang nagiging batayan natin. Kaya tayo nananagana sa pagtulong sa kapwa, sa pabalik-balik ng templo, sa pakikinig ng Ebanghelyo. Nasa po lahat yan ng Espiritu. Para tayo mapuspos, para tayo papunta doon sa tinatawag na kaganapan o perfeksyon dito sa ibabaw ng sanlibutan. At hayag ang mga gawa ng laman. Sa makatuwid ay ang mga ito. Pakikiapi. Ano po yung pakikiapi? Ang pakikiapi, halimbawa, binata ka, tapos mayroong mag-asawa, nakipag-relasyon ka dun sa isa, ang tawag doon, pakikiapi. Nakiagaw ka ng may asawa. Ano pa? Karumihan. Ito yung pamumuhay dito sa ibabaw ng sanlibutan na hindi nakalulungkot sa Diyos. Halimbawa, madaya ka. Halimbawa, hindi ka napagkakatiwalaan. Yan, kasama yan. Kalibugan na sabi nga,
magkaroon ng limitasyon yung pakikitungo ng lalaki sa babae. Kasi po, ang babae sa babae, walang problema yan. E paano kung nababastos na? O kaya, yung kalagayan ng isang babae na sa pamamagitan ng kahinaan, nagkakaroon na ng isang bagay na panlalamang yung lalaki sa babae, kasama na po yun dun sa kalimutan. Pagsamba sa Diyos-Diyosan o idolatry. Hindi lang yung dahil nakakita ka ng osipeho, nakakita ka ng santo, pagsamba na yun sa Diyos-Diyosan. Di ba? Kung pinahalagahan mo yung palagi ka lang busog kahit hindi ka makapagsimba, mas busog yung tiyan kaysa sa pakikinig ng Ebanghelyo. Sabi niya, ang kabusugan ay isang parte o bahagi ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Katakawan. Ganun po ang isang halimbawa. Mga pagkukulang. Ito po ay nanggagaling sa bibig na kung saan, sabi nga sa Bicol, maldisyon. Galit ka sa iyong kapwa, sasabihin mo, mamatay ka na sana. Hinahangad mo yung kasamaan ng kapwa. Isa na yun sa parte ng pagkukulang. Nakikita natin, ritual, yung pagkukulang, di ba? May ginagawang kasamaan sa kapwa. May ginagamit na isang bagay para saktan ang kapwa. Kung ang intensyon natin, gano'n, magkalaman pa tayo. Na hindi umiiral yung pag-ibig sa kapwa, kundi ang gusto natin, nasasaktan ang ating kapwa. Yan po ay gawa pa ng pita ng laman. Mga pagtataniman. Yung hinanakit, iswika nga, hindi ako napagbigyan, hindi ko na siya papel. Yan, isang parte po yan ng pagtataniman. Na kumbaga, sa kawalan natin ng pagkaunawa, akala natin okay lang. Pero ang ginawa pala natin, tumatagal na yun, na itanim na, nag-uugat na hanggang sa yun ay sumibol na. Na kumbaga, hanggang sa dumating sa hindi ko na kayang patawarin ng aking kapwa. Kasi napatagal na, naitanim na sa ating puso at isipan. Kaya ayaw na natin magpatawad sa kapwa. Ano ba kung halimbawa? Mga pagtatalo, diskusyon. Halimbawa, nagpapagalingan ng ideya. Natising ka nga, magaling yung paliwanag ko, mas tama sa akin. Kapag gano'n ang iniisip natin, wala sa atin ang Espiritu Santo, kundi nabubuhay tayo sa laman. Kasi para tayo nagpapaligsahan, nagko-contest kung sino yung pinaka-magaling. Ano ba po? Mga paninibugho o silos. Nakita natin may kausap lang na babae o na lalaki ang ating asawang babae. Magkakaroon na tayo ng ideya na na magkarelasyon na sila. Hira na yung silos. Ang mangyayari mo yan, kahampungan yan, pag-aaway. Di paano kung katrabaho lang naman pala yun, di wala naman talaga silang ugnayan. Kundi bilang trabahante, siyempre, magkatratuhan sila bilang tao. Kaya, huwag mawawala yung tiwala sa isa't isa. Yun lang naman ang gamot nun para hindi natin magawa yung pita ng gaman. Ano ba sabi dito? Mga pagkakampi-kampi. Kung napapansin natin sa ating sarili na nagkakaroon na tayo ng pagkakampi-kampi, dito ako kay Brad, dito ako kay Sis, gawain yun sa laman. Kaya kung mapupwede, walang kampi-kampi. Dapat lahat pinakikitunguhan natin pantay-pantay. Ibig sabihin, kung maglilingkod tayo, dapat para sa lahat, hindi lang para sa 5 o 7, hindi lang sa may bilang. Kung halimbawa, 50 tayo dito, dapat pantay lahat yan. Hindi yung 50-50 o 25.
dapat pare-parehas ang trato natin sa ating kapwa. Ano ba po? Mga pagkakabahabahagi. Ito na po yung mga ideya. Magaling ka nga yung ideya niya. Dito ako. Nagpapanigan na, hindi po dapat natin ginagawa yan. Kasi isa pa po yan sa gawain ng gama. Ano pa? Mga hidwang pananampalataya. Paano natin malalaman kung nasa tama tayong pananampalataya? Malalaman po natin yan. Unang-una, sino ba ang dapat natin sampalatayanan? Yun ba si brother? Si sister? Yun bang leader natin? Hindi po. Kundi dapat sampalatayanan natin. Walang iba. Yung ama at ganoon din yung kanyang anak na sinugo dito sa ibabaw ng sanlibutan. Na inilalapit natin ang ating sarili sa pamamagitan ng pananampalataya na dapat tayo ay nakikiisa sa ating dakilang Panginoon kaya sa sinugo para tayo'y patawarin at tubusin sa ating mga kasalanan. Kung lagay tayo sa kalagayan yaon, na kaya pala tayo tinawag na mananampalataya. Dahil po, tayo ay isang marumi, dati, nakasalanan, pinatawad tayo ng Diyos, at inilalagit natin ang pananampalataya upang sa ganon, pagamat hindi natin nakita ang kanyang sakripisyo o paghihirap dito sa ibabaw ng sanlibutan, pero pinaniniwalaan natin at pinagkakatiwalaan natin na kasama tayo doon sa kanyang dilipahan, sa kanyang mga pinatawad ng mga kasalanan. Dapat po, doon sa tuwid na pananampalataya, hindi hidwa. Kumbaga, nagsasanga-sanga, iba-iba ang tinuturo. Kaya nga, hindi magkasundo ang mga iba-ibang mga sikta o denomination o religion dito sa ibabaw ng sanlibutan. Dahil po sa mga prinsipyo ng mga leader. Pero kung tutusin, ang sabi ng ating dakilang Panginoon, nung nagkakaroon ng paksyon, yung sa mga alagad ni Juan at sa mga alagad ng ating dakilang Panginoon, sabi ng ating dakilang Panginoon, ang hindi laban sa atin ay kakampi natin. Ibig sabihin, kahit hindi man natin sila kilala, pero kung sumasang-ayon sa isang pananampalataya na walang iba, nakasama tayo doon sa dilipahan ng ating dakilang Panginoon, magkakasangga tayo lahat. Hindi tayo magkakaiba. Dahil pare-parehas ang pananampalataya na nasa matuloy tayong pananampalataya. Ano ba po? Mga kapanagbilian. Sabi sa Bicol, pag-uri. Na yung kung ang tingin natin sa ating sarili, gusto natin pantay lang lahat. Kung magkakapitbahay, gusto natin pantay lang lahat. Lahat ng mamasukan, lahat ng mamasukan. Ayaw natin may umaasinso. Tapos, hahatakin natin sa paninira yung ating kapwa. Yun po yung masama. Kasama yun doon sa tinatawag na kapanaghilian. Dapat na nagpasalamat natin kung nag-aasinso yung ating kapitbahay, kung nakapagpagawa siya ng malaking bahay. Nagpasalamat natin, pagpapalain ng Diyos. Huwag na natin kaingitan sila. Hayaan natin, dahil iba-iba ang swerte ng bawat isa. Kanya-kanyang time, hindi sabay-sabay. Sabi pa ko dito, mga paglalasing. Ang paglalasing, pag naging habit na sa halip na paglaanan mo yung pamilya, puro na lang sarili, na kahit oras ng pagkain, hindi na makakain dahil sa kalasingan, yun na yung masama. Pero yung uminom, pwede. Ang mahalaga doon, sapat na yung pagbigyan mo lang ang iyong kaibigan. Ang mahalaga doon, hindi nagtampo sa'yo, hindi nagdamdam. Pero kung gawin mo ng habit, na araw, gabi, yun na lang lahat ang ginagawa, paglalasing na ang tawag doon. Ano ba po? Mga kalayawan. Ito na yung mga hilig ng naman. Sumasabay tayo sa in o tinatawag na uso. Kasi ika nga may iPhone 15 na yung kapitbahay natin, gusto natin bumili rin ng gano'n.
Hindi natin napapansin yan minsan. Pero po, doon po sa mga kalayawan, hindi natin napapansin, nagagawa na pala natin. Kasi po, kapag ang pananaw natin, sabay tayo sa uso, napapansin natin, nakakabili na rin pala tayo ng meron ang kapitbahay natin. Dapat po, pag-ingatan natin, bumili ka rin ng iba. Hindi yung dahil bago yung motor niya, dapat kukuha ka rin ng motor. Dahil malakas ang tindahan ngayon, magtitinda ka rin. Kasi yun ang uso. Pero hindi natin nalalaman, dahil lang pala sa pagtitinda, nagkumpetensya na, nag-away-away na, hindi na nagkasundo dahil sa presyo. Nagsisiraan pa. Mas masarap ikanan yung timpla kaysa sa kanila. Di ba ka? Dahil lang po yan sa sa uso. Ano ba kung sabi dito? Ang mga katulad nito tungkol sa babae ay pinapauna kong ipaalala sa inyo tulad sa akin pagpapaalaala ng oras sa inyo na ang mga nagsisigawan ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Totoo po, kapag nananaig ang pita ng laman, wala tayong aasahan mamanahin ang kaharian ng Diyos. Ano ang dapat natin gawin? Dapat mag-move forward tayo. Ito na po yung nakalakad. Dapat po ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Dapat ang turing natin sa ating kapwa, parang kaisa rin natin. Huwag natin gagawa ng masama ang ating kapwa o hinanakit ng usama ng loob dahil para na lang natin ginawa yan sa Diyos. Kasi palagay natin, nananalangin tayo, tapos ang ugali natin ganon, masama yung turing natin sa ating kapwa, nananalangin din pala siya. Nananahimik lang siya at tayo, sabi sa Bicol, para atom, araw-araw yung kapwa. Sabi nga, ang lumang bagay na ginawa mo sa maliliit na ginawa mo sa akin. Dahil nananahan din doon ang Diyos sa Kanya, kasama rin sa nananalangin, nakikipag-ugnayan sa Diyos. Ngayon, tayo na yung lumalabas doon na masama dahil hindi natin itinuturing yung ating kapwa na dapat natin iniibig. Ano ba po? Katuwaan. Dapat pala palagi tayong naka-smile. Palagi tayong nasa positive way ng pamumuhay. Sabi sa Bicol, pag murusdot pala naman luwas, mayo lima ng Espiritu Santo. Kaya palagi dapat tayong nasa katuwaan. Kahit meron tayong dinaranas na pagsubok, smile lang tayo. Alam natin, lilipas lang yan. Hindi naman yung permanente kung may pagsubok na dinaranas tayo. Ngayon lang yan, bukas hindi na. Ano ba po? Kapayapaan. Meron tayong kapanatagan ng ating pag-iisip. Kapayapaan saan? Hindi ba nakikita natin ng simbolo ng kapayapaan? Sa giyera lang. Hindi po. Kapag gulo ang ating isip, walang kapayapaan doon. Kapag tayo balisa, kapag tayo'y nag-aalala, wala pong kapayapaan doon. Paano dapat manahan tayo sa kapayapaan? Unang-una, ipagsasadyos natin ang lahat ng mga bagay. Gawin natin bukal sa ating kalooban ang pagtanggap. Kung iyan ay parte ng ating buhay na pagdadaanan, ipagpasalamat natin yan sa Diyos dahil ipinakilala niya ang kanyang kahusayan sa atin na ipaunawa na kailangan natin yung ganasin. Ang hingi na lang natin sa Diyos, bigyan tayo ng tibay at lakas ng loob at nang sa ganun, sabi sa Bicol, makatagal kita. Tayo ay makapagpatuloy na hindi na matatapos sa problema, tatapusin na rin natin ang ating buhay, kundi parte lang yun ng experience. Alalahanin palagi natin,
Sa bawat dinadanas nating pagsubok, meron daw aral at leksyon na matututunan tayo. Ito pang magagamit natin panturo naman sa iba. Ano ba po? Pagpapahinuhod. Kahit na ikaw na sana, yung time mo na, halimbawa sa pila, may nakita ka din matanda na pumila rin, magpahinuhod ka sa iba. Sabi ko kanino magpahinuhod, pagpapaunra. Kakainin mo na lang, bibigay mo pa sa anak. Yan ang yung halimbawa. Kagandahang loob. Ang kagandahang loob po, yan po talaga ay nakikita na sa pagkatao. Hindi yung habitual lang, o dahil lang may nanonood, o may tumitingin sa atin, saka tayo gagawa ng kabutihan sa kapwa. Likas na po yan, kagandahang loob. Kahit balik-balik pa rin mo yan, ang kagandahang loob, patuloy po yan ginagawa. Kumbaga, totoong tao at hindi siya plastic. Ano ba po? Kabutihan. Sa paanong bagay tayo magiging mabuti sa ating kapwa. Hindi lang yung may reward, hindi lang yung dahil may camera, gagawa tayo ng kabutihan sa kapwa. Kasi po mostly nangyayari ngayon, gumagawa lang ng kabutihan sa kapwa, may nakaantabay na camera. Dapat kailangan pang i-record, i-publish, para makita ng iba. Dapat po hindi ganun. Yung kabutihan natin, nakikita na po yan sa naturalisa ng ating pagkatao. Kung tayo talaga ay nabubuhay sang-ayon sa Espiritu. Ano ba po? Pagtatapat, lalong-lalo na sa mag-asawa. Siyempre, kung mahal mo yung asawa, dapat tapat ka sa yung asawa. Wala na dapat yung third party. Dapat ganun din sa ating kapwa. Magsabi tayo ng totoo. Kung ano yung dapat na nakalulunod sang-ayon sa Espiritu. Kaamuan. Ngayon po, ang isang halimbawa ng kaamuan, katulad ng isang tupa. Ang tupa, kahit saktan mo yan, kahit anitan mo yan, tanggalan mo ng uko, kakatayin mo na lang yan, gayakapin ka pa. Lalapit pa yan sa'yo. Dapat po ganun ang maging attitude ng pinagkakarian ng Espiritu Santo. Kasi po, kung tayo po ay palaging palaban, wala po dyan ang Espiritu Santo. Kung palagi natin gustong sunggaban, kumbaga makarinig lang tayo ng kaunting pananalita, parang nagningit ka tayo mag-react. Wala po ng Espiritu Santo kasi ang nabubuhay, sang-ayon sa Espiritu Santo, merong tinatawag na kaamuan. Pagpipigil saan? Kasi po, minsan, meron tayong kalayaan. Pero kung walang limitasyon, na kumbaga hindi na kayo kailangan na meron pang kautosan, meron pang paalala para tayo makaalala, kundi sa sarili na mismo, marunong tayong mag-control. Kung sa tingin natin, ikapapahamak natin, siguro madaling tayong mag-control. Pero kapag ikapapahamak ng kapwa, dapat yun po ang praktisin natin, i-control ang ating mga sarili. Na alam natin mapapahamak na siya, huwag mo nang gawin. Ganun po ang pagpipigil. Ano pa po? Laban sa gayong mga bagay ay walang kautusan. Kaya kung ang kinabubuhay natin, yung mga sumusunod na yun, hindi po tayo sakit ng kautusan. At ipinago sa krus ang mga nakay Kristo Jesus, ang laman na kasama ang mga masasamang pita at ang mga kahalayan nito. Dapat po, yung naturalisa ng ating pagkatao. Nung tayo hindi pa natin nakikilala si Kristo, kasama na dapat yung napakot sa krus. Ibig sabihin, naputol na rin yung dati nating pagkatao. At ang kinabubuhay natin, bagong nilalang, bagong pagkatao,
Kumbaga, kung papaano nabuhay na uli ang ating dakilang Panginoon, napuspos ng kapayapaan at pag-ibig, dapat yun na rin ang ikinabubuhay natin. Dapat, wag na sabi nga, wag mong pighatiin ang Espiritu Santo na diyan tayo pinatakas. Kaya kung tinitingnan po natin, mararamdaman natin yan kung pinipighati na natin ng Espiritu Santo. Kasi po, nandiyan yan sa ating kalooban. Kung kinabubuhay natin, ang nasa Espiritu Santo, una sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, para tayong nasasakitan. Parang maalala na may mali ata akong ginawa. Kasi magdidistansya po yung Espiritu Santo. Pero kung tayo po pinag-iingatan natin yung Espiritu Santo na yan, nananang sa ating buhay, hindi po yan aalis sa atin. Mananahan po yan sa ating mga buhay. Sabi dito, kung tayo'y nangabubuhay sa pamamagitan ng Espiritu, ay mga sisilakan naman tayo ayon sa Espiritu. Hindi yan kasikatan o paramihan ng mabuting ginawa. Kundi, ang nakikita po niyan, hindi tayo, yung ating kapwa. Para malaman natin kung pasado na tayo, tanungin natin ang ating kapwa. Naging mabuti ba ang tao sa ito? Meron pa ba akong dapat mabuti? Ano ba ang isang bagay na disqualify ba ako? Hindi pa ako karapat-dapat. Tanungin natin ang ating kapwa. Sila po ang magkasabi kasi sila ang nakakakita ng ating pagkakakita. Gawin natin silang salamin ng ating mga buhay upang malaman natin kung meron pa tayong aayusin, meron pa tayong dapat i-adjust, o kung sa ganun, magpustos natin ang ating sarili sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. May warning si Apostol Pablo. Bagaman tayo ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, ang warning niya, huwag tayong naging mga palalo. Dahil nakagawa ka lang ng mabuti, gusto naman nagmamalaki na. Tama lang. Kasi po, hindi tayo magtatagumpay. Alalahanin natin, isa lang ang susi ng pagtatagumpay. Ginawa ng ating dakilang Panginoon. Pagpapakumbaba. Yun ang susi, kaya nagtagumpay ang ating dakilang Panginoon. Imagine, anak siya ng Diyos, kahit insan, walang taong nakita nagsalita siya na siya'y Diyos. Di ba nga? Kahit na siya sinasamba na, tinatawag na siya ni Tomas, na Panginoon at Diyos ko, hindi siya sumasagot kung nagre-reply. Nanahan siya doon sa pagpipigil, kasi po, hindi po siya palalo, hindi mapagpakumbaba. Ano pa po? Na tayo-tayo yung mga mungkahian sa isa't isa. Yung nag-aaway-away na, naglalaban-laban na. Sabi, huwag kayong maging palalo mag-away-away o mag-inggitan sa isa't isa. Kasi po, yun ang pinakakalaban natin yung inggit. Halimbawa, nagtatagumpay ang ating kapwa, gusto natin ganun din. Lalong-lalo na kung kompetisyon, bakit siya na-promote, bakit ako hindi? Iiral na ng inggit. Kaya kung titignan natin, kung pinubuhusan tayo ng Espiritu Santo, ito, contest, dalawa kayo, nagtagumpay yung isa, ipagpasalamat natin kasi kalooban ng Diyos kung sino talaga yung naging mabalag. Huwag natin ilalagay ang ating sarili na kahit nagtagumpay siya, tayo hindi, iinggitan na natin ang ating kapwa. Kaya po ang dapat na payuhay natin, dapat mas manaig ang kalooban ng Espiritu Santo kaysa sa laman. Ngayon, tanungin natin ang ating mga sarili. Saan kaya tayo? Nabubuhay pa ba tayo sa laman? O nabubuhay na tayo sa Espiritu Santo? Tayo rin po ang makakaalam kung saan tayo doon. Meron pang panahon o pagkakataon para baguhin at ayusin natin ang ating mga sarili. Hanggang dito ako, salamat at mapagpalang kami sa bawat.